Kausapin natin si Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Attorney Poa, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry. Magandang morning din po, Katunying. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo. Kinukwento ko kahapon, Attorney Poa, sa mga sumusubaybay sa 2x2 na hinahanap ko talaga yung number nyo, yung contact number nyo, sapagkat ako'y humanga sa inyong pagpapresenta. Not necessarily sang-ayon ako sa inyong posisyon, pero how you presented yourself at yung po inyong mga argumento, yung po yung kahanga-hanga, at hindi naman kayo lamang, pati na rin po si Attorney Chel Jokno. Okay, first things first, Attorney Poa, sa mga nanonood po at nakapanood po noon at mga nakikinig naman ngayon, kayo po ba merong teleprompter noong kayo ay nagdidiskurso doon sa Senate Impeachment Court? Katunying, unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo. No? Isang karangalan, yung marinig yung mga ganong salita, lalong-lalo na galing po sa inyo, na talagang batikan at veterano na. No? Sa pinapakinggan po kayo, napakatagal na napakinggan. Parang nakakatanda pala yung veterano. No? Hindi po. Okay na po, okay na po. Talagang napaka-experience na. At definitely, wala naman po tayong teleprompter. Wala po kasing ganong, una-una, wala kaming ganong technology sa defense team. Pangalawa po, hindi, wala naman po kaming ganun na sinet up at I don't know kung papayagan kami mag-set up ng ganun sa Senado. Opo. So talagang yung inyo pong diskurso noon ay ano ba yun? Kinabisado nyo? Pinractice nyo? Gaano katagal, attorney? Ito po, kwan lang po ito, doon sa mga observant, sigurado po ay pareho kami ng na-obserban. Go ahead po. Opo, syempre naman po, no, nag-practice din talaga tayo. Ano naman po yan, no? I think each lawyer has his or her own style, no? So, sa atin po, kasi sa totoo lang, medyo nade-distract kasi ako pag may mga, kunyari may kopya ako, no, may papel kung saan nakasulat yung sasabihin ko, dahil syempre kung meron tayong papel, nate-tempt tayo na tumingin sa papel, at ang problema po kasi doon, pag medyo nawala tayo sa timing o nawala tayo sa linya, mahirap nang hanapin, no? Mahirap nang mag-recover. That's why naging kaugalian ko lang po talaga na either kabisaduhin or may structure man lang po ako sa aking isip, at doon na lang po magfo-flow, dahil lalo na po pag ganyang trial, minsan kasi biglang may may interruption, or baka biglang may, hindi ko kasi alam hindi ko na-expect kung ano, hindi ko ma-expect kung ano yung mangyayari sa oral arguments. Baka may biglang magtanong, at pag ganun, baka ma-distract na ako at ma-discarril at mawala, no, sa aking sabihin. That's why yun po yung nangyari. But again, po yan, personal preference po yan. In fact, nakita niyo naman po, no, yung kay Congressman Diokno, no, na napakaganda rin ng kanyang naging mga statements dun sa kanyang oral arguments, and we really have to give him that in the prosecution. At tayo po, sa totoo lang, talagang isang malaking karangalan din po na ang naging opposing nun ay si Congressman Diokno, because I really have the utmost respect for him bago pa naman nagsimula itong impeachment na ito. Opo. But of course, maliban po dun sa parang you were speaking from your heart last Wednesday, ay yung manner, yung paraan ng inyong pag-deliver na sabi ko nga po kahapon nakakatuwa na for a change ay hindi nagbabastusan yung opposing parties at malumanay. Akala ko nga ako lang nakapansin habang nanonood ako nung trial, pero nung hindi rin siguro napigil ni Presiding Officer Chis Escudero yung kanyang sarili. Binanggit din niya yung pong kaparehong obserbasyon. Ganyan lang po ba talaga kayo? Yan ba talaga ang karakter ninyo at yung paraan ninyo ng pagsasalita, attorney? Well, Katunying, sa totoo lang, tao lang tayo, so minsan umiinit din talaga yung natin. Lalo na pag medyo talagang heated, ika nga, yung nagiging debate. Although, nangyari naman kasi siguro, para lang ma-explain ko po, syempre naging spokesperson tayo. So, nakita ko yung importansya na maging lang tayo malumanay at huwag magpadala sa emosyon pagdating sa mga talumpati, pagdating sa mga pahayag.
Pangalawa, very different po kasi yung nangyari nung Miyerkules. Oo. Yun po ay oral arguments, no? So, nabigyan tayo ng oras na may lahad lang yung ating posisyon. But syempre, pagdating naman sa trial proper, kung saan meron talagang cross-examination, direct examination, minsan hindi kasi talaga naiiwasan na magkaroon ng medyo mainit na balitaktakan. Kaya po, in fairness to all the lawyers on both sides. Po, nauunawaan po natin yon. Attorney, as a background, kayo po ba matagal nang magkakilala ni VP Sara? Like, sabay ba kayo lumaki o pareho ba kayo eskwelahan? Paano po ba? Nakilala ko lang po, Kato Nying, ang ating Vice Presidente noong 2022, no? Nung po ay nanalo na bilang Vice Presidente at na-appoint as DepEd Secretary. So, at that time ko lang po siya nakilala. In fact, hindi po ako kasama sa kampanya, no? Ganun, ha? Based apolitical, no? Before, galing po akong GSIS. So, at ako po ay taga Manila, no? Hindi po ako taga Davao. So, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala until nung nagkahanap siya ng spokesperson nung 2022. Opo. So, eto na meron po kaming research pala dito. Kayo pa, si VP Sara ay San Sebastian nagtapos, at kayo ay UP College of Law, at kayo pala ay top of your class. Matindi pala kayo sa UP College of Law. Hindi naman po, nasa loob lang po ng top 10. Opo. 9, I think. Ayun. Sinuwerte lang po talaga tayo doon, kahit sa mga profesor. Hindi, kayo po ay nag-apply lang, as in, hindi kayo magkakilala, nag-apply lang kayo doon sa DepEd when she was Education Secretary? Opo, hindi po kami magkakilala at all. And then, noong 2022, meron po kasing nagsabi sa akin na kakilala niya na naghahanap siya ng taong may experience sa GSIS. Dahil at that time, marami pong mga issues, no, on teachers' loans sa GSIS. At so, naghahanap siya nung meron ng talagang experience dito sa mga teachers' loans. Kaya hinikayat ako na mag-apply. In fact, nung nag-apply ako, yun po talaga yung punto ng pag-apply ko is makatulong to bridge yung DepEd and GSIS. Pero, well, iba yung naging kapalaran natin. Nagkataon na tinanong niya ako kung okay lang sa akin na maging spokesperson na rin po. At well, sinubukan lang po natin noon, no, and we're still learning till this very day kung paano maging epektibo bilang isang tagapagsalita. At saka, hindi na kayo nagkahiwalay Nung bumaba siya sa DepEd, kasama na niya kayo, even sa kanyang politika. Okay. Sabi ko nga po kanina, sa pinakamalaking balita pa rin ngayon ay ang pinagtalunan po o yung pinagdebatihan noong pong Miyerkules. Ang banner story po ngayon ay ang statement ng spokesperson ng impeachment court, si Attorney Reggie Tonggol, at ang kanya pong sinasabi na ang corona trial daw po ang gagamiting ang malamang na gamiting gabay ng impeachment court sa pagdedesisyon, which is pinayagang ilabas yung pong tax records ni Chief Justice Corona matapos na magbigay ng go signal sa kanya ang noon ay Pangulong Noynoy Aquino. Ano pong masasabi niyo po doon, Attorney Powa? Opo. Well, unang-una sa lahat, natural naman po na tingnan talaga yung records pagdating sa mga nangyari sa corona trial. So, inaasahan po natin yan. Pangalawa, yun naman pong approval ng Pangulo ay isa talaga sa mga exceptions, no, under the tax code kung saan pwedeng magkaroon ng disclosure on the taxpayers' information na confidential dapat. So nakikita naman natin yung punto na yan. Ang posisyon lang po natin is unang-una sa lahat, after ng corona trial, meron na rin mga naging Supreme Court decisions pagdating sa impeachment. So at meron na rin mga naging pagbabago sa mga batas. Pangalawa, yung yung approval ng President, although we recognize that as an exception, para sa atin, hindi pa rin naman natatanggal. At yun po nung sabi natin nung isang araw, no? Because I don't want to
argue based on the merits now dahil bawal po sa amin yan. So inilalahad ko lang po kung ano yung nasabi namin noong isang araw. Nasabi namin isang araw na kahit na ganun po, no, na may approval ng Pangulo, hindi pa rin nawawala yung requirement na dapat relevant po. Yeah. At matutukoy natin kung ano ba talaga doon sa tax records ang dapat nating makuha para maipakita or mapatunayan yung mga aligasyon ng prosecution. Yun lang naman po yung ating saloobin at yun din po yung ating posisyon nung tayo'y sumapak dun sa oral argument. Pero kung halimbawa po, halimbawa at pumayag o may approval si Pangulong Marcos sa BIR Commissioner na buksan yung tax records o yung box na, yung BIR box. Pero ito po scenario lang to, hypothetical. Pero halimbawa ang desisyon ng impeachment court ay huwag itong buksan. Ano ang pwedeng nakikita niyo ba yung ganung klase ng scenario? Maari po, everything is possible kasi nga naman po yung impeachment court siya naman po talaga ang may karapatan magbigay ng mga orders ukol diyan. Although nakikita natin kasi ang balakid naman sa pagbubukas ng tax record really yung confidential nature niya, no, at pinagbabawal yan ng section 270 ng ating tax code, with the exception nga ng section 71 kung saan pag ang Pangulo ang nag-utos or na buksan yan ay pwedeng buksan. Pero as tingin ko po magiging yan din po yung magiging kumbaga issue na pagdedebatihan sa Monday, whether it be questions posed to council or pagdedebatihan din ng ating mga senator judges. So medyo mahirap lang po, no, magsabi kung mag-anticipate or mag-speculate kung ano ang gagawin ng impeachment court dito. Pero ganun pa man, ang trabaho lang po natin, may ilatag natin yung position natin for their guidance. Okay. I'm sure na-examine nyo na rin po siguro kung ano ang laman ng kahon ng BIR box po na yan. Tapatin nyo nga po ako, meron po bang incriminating na laman yung BIR box? Kasi kaya po ganun ang tanong ko. Naalala nyo dati, nung impeachment po ni Presidente Joseph Estrada, ang naging mitya ng lahat, 'di ba? Naalala niyo yung envelope, yung brown envelope na nagbotohan po ang mga second envelope, nagbotohan po yung mga senador doon at siyempre inilaban ng kampo ni Presidente Erap Estrada na hindi ito dapat buksan, only to find out later na yung palang laman ng second envelope, dahil binuksan po yun, nandun po ako nung binuksan na nung nag-acting president na si Gloria Macapagal Arroyo, binuksan po out of curiosity ni noon ay Senate President Nene Pimentel. Kamukat-mukat mo, yung palang laman ng kahon, nung second envelope, imbes na maging incriminating, makakatulong pa sana kay Presidente Estrada sa kanyang defense. Hindi ko kaya ito, ang laki-laking usapin nito, parang ang dating ayaw niyong pabuksan dahil sa baka mapahama kayo. Baka nga at the end of the day, ang mangyari, makatulong pa ito sa inyo. Opo. Kazanying, pagpasensya niyo na po siguro ako. Although, syempre po, napag-aralan na namin yung mga bagay na yan. Hindi ko po kasi maipahayag kung sa pananaw namin ay may incriminating o wala dahil we will delve on the merits. Yes, baka po tayo ay ma-contempt. Dahil bawal po under Rule 18 ng impeachment court. But sa atin lang po, no, ang parati natin sinasabi, we are not here to suppress anything. Hindi naman po kami natatakot sa mga dokumento kung ano man yan. Kami po ay kumbaga confident po sa aming defense at sa aming theory of the case. Ang problema lang po dito, gusto lang namin mailahad, no, ang aming posisyon na may mga batas na nagbabawal. At hindi lang po to para sa respondent ngayon, which is the Vice President. Para rin po to, no, sa lahat ng impeachable officers. Kasi hindi naman po malayo na hindi ito ang huling magiging impeachment proceeding sa Pilipinas. At kailangan ma-establish natin kung hanggang saan ba
no ang kapangyarihan ng impeachment court, lalo na kung meron tayong mga, like nasabi natin, due process under the Constitution, but more significantly, meron tayong mga batas na mismong Kamara, no, Kongreso ang gumawa, both the Senate and the House, na nagbibigay ng tinatawag nating financial privacy rights at gumagalang sa confidentiality ng mga ganitong mga dokumento. So yun lang naman po yung ating punto. But although yung yung on the merits mismo and yung ayoko kasing naiintindihan po natin yan. Naiintindihan po natin yan. At saka ako po sabi nga po ng mga sinundan ninyong defense lawyers nung araw, yung mga the likes of Estelito Mendoza, Serapin Cuevas, kapag ka naumpisahan wala lang tigil parang ganun kung pag naumpisahan kung saan na lang pupulutin ang mga ebidensya na hindi naman kasama sa unang napag-usapan, etc. Well, last na lang, ito po, ewan ko kung may nakapagtanong na sa inyo o wala pa, pero ito na last question ko. Naniniwala po ba kayo na inosente si VP Sara? Opo. Without a doubt po, without batting an eyelash, talaga pong kami po ay talagang may buong kumpiyansa at naniniwala na wala pong basehan yung mga aligasyon. Although, siyempre, yan po ay madaling sabihin pero dapat patunayan pa rin natin dito sa sinasagawang paglilitis. Opo. Attorney Michael Powa, sir, maraming salamat po at muli binabati ko po kayo sa inyo pong kagalingan sa oral argument at I'm sure hindi naman yun ang last na kayo po ay mag-a-appear sa impeachment trial. Mabuhay po kayo, magandang umaga po. Maraming salamat po, Katunying. Again, isang malaking karangalan marinig yung mga salitang ganyan, lalong-lalo na galing po sa inyo at magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat po si Attorney Michael Powa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara.